Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap. Nag-umpisa ang pelikula dito sa magkasintahang sina Rex at Rika, na makikita nating masayang kumakain ngunit parang hindi lang yata ang kanilang mga sikmura ang nagugutom dahil maya-maya lang kasi ay biglang naglikot ang paa ni Rex sa ilalim ng mesa, at biglang dinakma ang talaba, na mapapasana all ka na lang talaga. Nagtatrabaho bilang isang sales lady itong si Rika. Matagal nang ulila sa magulang, at ang Puerto Ricanong US Navy niyang ama, ay hindi na niya matagpu-tagpuan pa. Nakikituloy lang siya sa kanyang tiyaheng, malaspikar ang bunganga dahil simulat sa pool pa lang ay talagang mainit na ang dugo nito sa kanya. Nagkataon pa na dumalaw itong si Greg, na isang mahinhing binatang lutang at badoy ang pormahan, na matagal nang nanliligaw kay Rika. Isang krimen naman ang magaganap, kung saan ipakikilala naman sa atin ng pulis na ito na si Montero, na siyang hahawak sa kasong ito. Dahil sa linis ng pagkakagawa ng sospek, sa paghahanap ng maaaring maging ebidensya, isang litrato ang kanilang makikita, at ito'y walang iba kundi si Rex. Agad naman nila itong dinakip, sa kasagsagan pa ng umaatikabong bembangan, na hindi kay Rika kundi sa babaeng ito na si Alice, na may asawa na. Dito ay malalaman nating ang biktima pala ay tatay-tatayan ni Rex, na siyang umampun at nagpalaki noon sa kanya. Naging mahirap ang lagay ni Rex sa kamay ni Montero dahil siya ang pinaghihinalaan ng mga ito. Ipinagkalulu pa siya ni Alice at hindi sinabi ang totoo na magdamag silang magkasama ng gabing iyon. Nakalaya si Rex sa krimeng ibinibintang sa kanya dahil sa walang matibay na ebidensya sina Montero. Galit na galit tuloy ang kapatid ng biktima, maging ang lalaking ito na matalik na kaibigan rin ng biktima nang makitang pinalalaya na nila si Rex. Samantalang nawalan naman ng trabaho itong si Rika dahil sa pagpupuslit niya ng mga paninda at pumalpak pa ang naisip niyang paraan sana upang mapagtakpan ang kanyang ginawa. Sermon at mga pangiinsulto tuloy ang napala niya sa kanyang tiyahin hanggang sa tuluyan na nga niya itong hindi kinaya, pagkatapos ay siya'y naglayas na. Hindi naman siya pinabayaan ni Rex at natawa pa nga ang mga ito dahil pareho daw silang kinasusuklaman ng kanilang mga kamag-anak. Kaya sa loob ng sasakyan at kapag ganitong umaalog-alog na, ay alam na this mga kayoso. Aw yummy! Laking pagtataka naman ni Rika kung bakit inihinto ni Rex ang sasakyan at dito ay malalaman nating sa tapat na pala ito ng bahay ni Alice, upang komprontahin kung bakit nagsinungaling ito sa mga pulis at hindi inamin ang totoo. Nagkataon namang naruroon ang mister nito, kaya bilang ganti ay harap-harapang inamin ni Rex ang tungkol sa kanila ni Alice lalo na ang mga nangyayaring dembangan, na talaga naman. Akmang susugurin naman ng lalaki si Rex pero dahil kargada, na agad namang nakita ni Rika at dahil sa pangingialam nito na pigilan sana si Rex, ay di sinasadyang nakalabit ang gatilyo. Mabilis naman silang tumakas at napadpad sila sa isang abandonadong bahay, na pagmamay-ari din ng umampun kay Rex. Dito ay nagtalo ang dalawa dahil sa nangyari kanina, na kung hindi raw sana nangialam itong si Rika, ay hindi sana ganoon ang nangyari. Ganoon sana kaso ang kanina'y palitan lang ng mga matataas na boses ay biglang mapapalitan ng katahimikan, hanggang mapunta sa bembangan, na talaga naman. Samantalang sising-sisi naman si Montero kung bakit pinalaya pa niya si Rex nang malaman ang ginawa nito nang magsumbong itong si Alice. Kinabukasan habang kumakain itong sina Rex at Rika, ay hindi na nila namamalayan na pinupuntirya na pala ng kawatan ang kanilang sasakyan hanggang sa tuluyan na nga itong nakuha sa kanila, na kahit anong pagpupursigi ni Rex mabawi lamang ito ay sadyang hindi na talaga umubra. Dahil doon ay natangay ang kanilang mga gamit, maging ang natitira na nilang pera at ATM. Dahil sa walang-wala na sila pareho ni Rika, dito nagagawa si Rex ng hindi maganda, at tuwang-tuwa pa talaga ito dahil sa hitsura ng taxi driver na kanilang biniktima. Siyempre hindi naman sang-ayon si Rika sa ginawang iyon ng nobyo at dito ay muling nagkasagutan ang dalawa, na parang minaliit pa ni Rika si Rex dahil mahihirap lang daw ang kaya nito. Dahil doon ay sapilitang isinakay ni Rex si Rika hanggang sa makikita na nga nating mayaman na ang gustong biktimahin ni Rex.
Nabigla man sa mga pangyayari itong si Rika subalit sa bandang huli ay naging sunod-sunuran na din ito kay Rex ng wild asin na niya lahat ng mga alahas ng mag-asawa. Pero yun nga lang ay may isang lalaking nakapansin sa kanila, na maya't maya lang ay nakaabang na pala sa kanila ang mga pulis. Nakatakas naman sila gamit ang naagaw nilang motorsiklo at nagtago pansamantala sa isang abandonadong construction site. Nagpatuloy ang kalokohan ng dalawa at sa pagkakataong ito ay nagkunwaring isang Magdalena itong si Rika at ang modus ay pagkatapos mapapayag ang target, ililigaw ito ni Rika pagkatapos ay dito napapasok sa eksena si Rex upang waldasin lahat ng mayroon ang kanilang biktima. Paiba-iba ang kanilang modus at nagbabalat kayo silang pareho upang malayang makapaglimas ng mga alahas, sa mga sanglaan na kanilang pinupuntahan. Sa paglipas ng mga araw, sa wakas ay nagising rin sila sa katotohanan at napagpasyahan nilang pareho ang pagbabagong buhay. Iyon ay sa pamamagitan ng paghahanap nila sa ina o sa tunay na ina ni Rex. Sa katunayan nga ay matagal nang alam ni Rex kung saan naroroon ang kanyang ina, pero dahil nga sa sama ng loob nito dahil sa pagpapaampon nito noon sa kanya, ay isinantabi niya muna ito. Dahil sa mga paliwanag kung bakit ito nagawa, ibinigay ni Rex ang pagpapatawad at sa pagbigkas pa lang ng salitang inay, hudyat na ito ng pagtanggap at pagharap muli sa panibagong buhay. Ganoon sana kaso magiging tulay pala ang ina ni Rex upang matuklasan ni Rika ang nakatagong katotohanan sa likod ng ama niyang Puerto Ricanong US Navy, na nakabuntis rin sa kanyang ina, nakatulad din kina Rex at sa kanyang ina ngayon. Matapos kasing ipakita ni Rika ang litrato ng kanyang ama, dito napagtanto ng matanda na kamukhang kamukha rin daw ito ng Puerto Rican nung nakabuntis noon sa kanya. Talagang kinumpirma pa ng matanda ang litrato at dito ay kumpirmadong siya talaga iyon. Natawa tuloy si Rex sa mga nalaman na siguro'y alam na niya ang kalalabasan ng mga istorya hanggang sa makikita na nga nating pinuputol na ni Rika ang anuman sa kanila ni Rex dahil diring-diri na raw ito. Ayon naman kay Rex ay walang kasiguraduhan na magkapatid talaga sila pero buo na talaga ang desisyon ni Rika at talagang iniwan na ang kapatid, ay ang kasintahan niya pala. Wala namang ibang mapupuntahan itong si Rika kundi dito kay Greg, na tinanggap pa rin siya sa kabila ng mga nangyari. Sadyang napakabait at mapagmahal na binata kaso paglabas lang niya ng kwarto, ay may itinatago pala itong pagkamanyakets. Busog sa lusog tuloy ang mga mata ng Moko. Samantalang itong si Rex ay nagpunta naman sa bahay ng kanyang amain at isang putok ang umalangaw mula sa loob ng bahay at nang ito'y kanyang puntahan, bumungad sa kanya ang lalaking matalik na kaibigan ng umampon sa kanya na nagbaril sa sarili. Napansin naman ni Rex na tila ni record ng lalaki ang nangyari dahilan upang kunin ni Rex ang tape. Sa paglipas lang ng ilang araw, nahanap pa rin ni Rex si Rika at dahil sa lintik na pag-ibig na yan, ay mas pinili pa rin ni Rika si Rex, at iniwan si Greg na luhaan na talaga naman. Dito ay muling nagsama ang dalawa, na tila kinalimutan muna ang tinatakasang problema, at nangakong hindi nila iiwan ang isa't isa. Pero isang problema ang gigimbala sa kanilang dalawa nang makitang kalat na pala sila sa dyaryo at bago pa man sila makatakas, ay agad na silang tinutukan ng may-ari ng kanilang kasera. Nanlaban naman si Rex at dito ay makakagawa si Rika ng isang bagay, kung saan matatamaan niya ang anak ng mag-asawa at labis na lang ang kanyang hinagpis at sising-sisi sa sarili habang sila'y papatakas na. Nakatakas man sila pero hindi pa roon natatapos ang kanilang problema dahil isang grupo pa ng mga kalalakihan ang biglang lumapit sa kanila habang sila'y nagpapahinga at dito ay muling nanlaban si Rex dahil sa hindi magandang intensyon nila kay Rika. Mabuti na lamang at nagtagumpay si Rex kung kaya't ang nangangamoy na pambebembang sana kay Rika, ay hindi na nangyari pa. Nagpunta sila sa simbahan at dito ay nakiusap sila sa pari na sila ay ikasal pero bago pa man mangyari yun, ay natuntun sila ng mga grupo ni Montero dahil na rin sa sumbong nung mag-asawa. Nagmatigas at hindi naman sila sumuko at ginamit pa nila ang pari upang sila'y makatakas lamang. Ngunit hindi nila kinaya ang puwersa ng mga alagad ng batas dahilan upang sila'y ma-corner at wala nang malulusutan pa. Hanggang ang nais na makasal sa isa't isa, ay isa sa katuparan na ng pari kasunod ng pagsuko nilang pareho sa kanilang mga armas.
Ganoon sana kaso ang pangakong hindi nila iiwan ang isa't isa, ay talagang tutuparin nila dahil agad na iniharang ni Rex ang kanilang sasakyan sa may riles, kung saan ay may paparating ng tren. Nang dahil sa tape na nakita nila mula kay Rex, ay dito na maliliwanagan si Montero sa tunay na dahilan, at sa kung sino nga ba talaga ang tunay na may sala. Halos hindi siya makapagsalita nang matuklasan ng matinding sinapit ng isang batang Rex, sa kamay pa ng itinuring nitong tunay na magulang. Kasama rin sa tape ang totoong sospek sa kaso kung saan si Rex ang pinaghihinalaan. Yun pala ay ang lalaki lang na ito, ang tunay na may kagagawan.